Ako si Leo, isang call center agent sa Ortigas. Gabi-gabi akong sumasakay ng LRT papuntang bahay namin sa Pasay. Sanay na ako sa gabi, sanay sa pagod, pero ibang gabi ang naranasan ko noong isang linggo. Bandang 11:45 PM, dumating ako sa LRT Line 1, Vito Cruz Station. Huling biyahe na at ako lang mag-isa sa platform. Masyadong tahimik, kahit mga pulubi at tanod na madalas naroon, wala. Tumunog ang tren. Sakto, sumakay agad ako. Nakaupo ako sa dulong couch, malapit sa bintana. Pero habang tumatakbo ang tren, napansin kong wala itong hinihinto ang istasyon. Dumaan na kami sa Carino at Pedro Hill pero walang ilaw, wala ring signs. Nag-text ako sa kaibigan ko pero walang signal. Nagbukas ako ng GPS, location unknown. Then napansin ko may tao sa kabilang couch. Isang batang babae, nakaputing dress pero gusgusin. Nakaupo siya, nakatingin lang sa akin. Wala siyang emosyon. Kumurap lang ako sandali. Biglang nasa harapan ko na siya. "Kuya, anong oras na?" tanong niya. Hindi ako makapagsalita. Napansin kong basang-basa siya at ang sahig kung saan siya nakatayo may bakas ng tubig. Mabaho, amoy ilog, amoy patay. Bigla siyang ngumiti. Nangingitim ang mga ngipin niya. Tapos nagbago ang mukha niya. Naging tuyot ang balat, nangalbo. Naging parang bangkay talaga. Nagsisigaw na sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng tren. Hindi istasyon, kundi parang tunnel ng putik. Hinila ako ng hangin palabas. Nagising akong nasa labas na ng tren. Nakahandusay sa Vito Cruz platform. Walang tren, walang tao. Ang relo ko, 3:33 AM. Akala ko panaginip pero may naiwan sa bag ko. Isang lumang ticket. May petsang 1987. At sa dulo ng papel, may nakasulat, "Sumakay ka ulit, Kuya Leo." Tawagin niyo na lang akong Migs, 28 years old. Nagtatrabaho sa isang BPO sa QC. Katulad ng dati, late na naman ang uwian ko. Last trip ng MRT, top-bound, sakto para makauwi ng Paranaque. Pagdating ng tren sa top, ako na lang ang natirang pasahero. Pagbukas ng pinto, bumaba ako. Tahimik ang buong istasyon. Halos wala nang ilaw sa ibang bahagi. Naisip ko, baka nagsasara na. Pero napansin ko ang isang lalaki, kaitim na hoodie, nakatayo lang sa dulo ng platform at nakatalikod. Naglakad ako papalapit sa escalator, pero ayaw gumana. Hindi rin gumagana ang elevator, kaya nagdesisyon akong gamitin ang hagdan. Habang paakyat, may narinig akong kalampag sa likod. Mabilis na yabag ng paa, palapit. Paglingon ko, walang tao. Pagdating ko sa itaas, sarado na ang entrance ng gate. Napamura ako pero may nakita akong bukas na gate sa kabilang dulo. Nilapitan ko agad. Doon ko nakita ulit yung lalaking naka-hoodie. Pero ngayon, nakaharap na siya. At sa ilalim ng hood, walang muka. Puro itim. Parang usok ang ulo niya na umiikot. Tumakbo ako.
nagmamadaling bumaba ulit. Pero laking gulat ko, bumalik ako sa parehong level. Parang paikot lang ang istasyon. Ganoon pa rin ang paligid, ganoon pa rin ang lalaki. Lalo lang siyang lumapit. Tapos nagsalita siya. "Bakit ka bumaba, Migs? Hindi ba ito ang huling istasyon mo?" Lumingon ako. May paparating na tren. Walang ilaw, puro kalawang. Bumukas ang pinto. At may mga tao sa loob. Mga bangkay. Nakaupo. Tila parang natutulog o naghihintay. Napaatras ako. Pero hindi ko namalayang may kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod. Malamig. Matigas. Hinila ako papasok ng tren. Bigla akong nagising. Nasa overpass na ako. Sa labas ng top station. Mag-isa, madilim pa rin. Tinignan ko ang phone ko. 3:00 na ng madaling araw. Biglang may nag-text sa cellphone ko. Number lang. Nang binuksan ko ang message, nagulat ako sa sinabi. "Laging may sumasakay, pero hindi lahat nakakababa." Itago nyo na lang ako sa pangalang Chacha. Utility staff sa MRT top. Night shift ako para maglinis ng station. Sanay na ako sa gabi. Mas tahimik, mas mabilis ang trabaho. Pero may isang lugar na iniiwasan ng mga kasamahan ko. Yung luma at bihirang gamitin na service elevator sa dulo ng platform. Luma na raw. Minsan ayaw gumana. At sabi nila may sumasakay. Isang gabi, tinopak ako dahil pagod na. Napagtripan kong gamitin yung elevator paakyat sa admin floor. Pagbukas ng pinto, okay naman. Walang kakaiba. Pagpasok ko, pinindot ko ang second floor. Pumikit ako saglit. Pagdilat ko, fifth floor? Walang fifth floor ang top station. Tapos, biglang pumasok ang babae. Nakaputi, mahaba ang buhok, basang-basa. Nakayuko. Hindi siya nakita sa camera bago sumakay. "Miss?" Tanong ko. Tahimik. Pagtingin ko sa salamin ng elevator, wala siyang refleksyon. Pero nandun siya sa tabi ko. Napatingin siya sa akin. Maputla siya tapos punit ang labi. Walang mga mata. "Pwede bang makisabay pababa?" Tanong niya. Pero bumukas ang pinto. Nasa basement na ako. Madilim, mabaho at may mga boses. Maraming boses. Nagmadali akong tumakbo palabas. Pagbalik ko sa control room, binuksan ko ang CCTV footage. Walang record na gumalaw ang elevator. Hanggang ngayon, bawal na ulit gamitin ng elevator na yon. Pero minsan, may maririnig kaming at pagbukas ng pinto, walang tao. Langis lang sa sahig at isang bakas ng yapak. Ako si King, estudyante sa isang university sa Katipunan. Gabi-gabi akong umuwi sa Parañaque
gamit ang LRT at MRT. Palagi akong nagtatransfer sa Cubao Station, yung underground walkway na dinadaanan ng karamihan. Pero isang gabi, 10:20 PM, may kakaiba akong naranasan. Mula LRT Line 2, naglakad ako papuntang MRT. Pamilyar na ako sa daan. May ilang street performers sa umaga, vendor sa tabi, at ilaw sa kisame na medyo kumikislap. Pero nung gabing yun, masyadong tahimik. Walang tao, walang tunog ng tren, walang guard. Pagdaan ko sa isang parte ng walkway, may napansin akong isang bagong hallway sa kanan. Wala naman yun dati. Maaliwalas ang ilaw. Malamig ang hangin mula sa loob. Akala ko baka shortcut. Naglakad ako papasok. Habang tumatagal, lumalalim ang hallway. Pero hindi ko nakikita ang dulo. Paikot-ikot, parang hindi ako umaabante. Biglang nag-brand out. Takot na takot ako. Sinubukan kong bumalik, pero iba na ang daan. Yung dingding may mga ukit para bang sulat kamay, mga pangalan. At sa tabi ng bawat pangalan, may petsa ng kamatayan. Sa dulo ng hallway, may ticket booth, luma, parang sinihan noong 70s. May matandang babae sa loob, nakatitig lang. "Isa ka na bang pasahero?" tanong niya. "Hindi po, naghahanap lang po ako ng daan palabas," sagot ko. Ngumiti siya sabay sabing, "Wala nang labasan dito. Kung pumasok ka sa daan ng kaluluwa, sakay ka na rin." Tumakbo ako. Nakasarado lahat ng pinto, lahat ng dinadaanan ko. Pabalik lang sa booth ang meron. Nang napagod ako, naupo ako sa gilid. Tumingala ako at nakita ko sariling pangalan ko sa pader. May petsa, King Reyes, May 19, 2021. Pero hindi pa ako patay. Hindi pa ako dapat patay. Nagising akong nakahandusay sa sahig ng Cubao Walkway. May mga dumadaang tao, normal na ulit. Pero nung tumingin ako sa dingding kung saan ko nakita ang pangalan ko, wala na. Ako si Edward, pahinante sa isang delivery company. Minsan, sinusubukan kong makasingit para sumakay ng MRT kung walang masyadong pasahero. Dahil pagod na ako, umupo muna ako sa bench sa platform ng Shaw Station habang hinihintay ang tren pa uwi. May isang babaeng nakaupo sa kabilang dulo ng bench. Nakasuot ng maruming uniforme ng estudyante. Nakatungo, hindi gumagalaw. Wala rin siyang dalang bag. "Okay ka lang, miss?" tanong ko. Tahimik, di man lang lumingon. Lumapit ako ng bahagya at doon ko nakita wala siyang mga paa. Nakalutang lang siya sa ere. Pero para bang nakaupo pa rin. Bigla siyang nagsalita ng sobrang hina. "Kanina pa ako naghihintay, pero walang tren na dumarating." Sabay tumingala sa akin.
Maputlang muka, walang mga mata, puro itim ang butas. Umatras ako, pero pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa likod ko. Paglingon ko, puno na ng mga tao ang platform. Nakatingin lahat sa akin. Mapuputla, basang suot. Yung iba may sugat. Yung isa may MRT card na nakausli sa liig. Tapos may dugo. Magsisisigaw na sana ako nang biglang dumaan ang tren. Walang tunog, walang ilaw. Bumukas ang pinto at lahat sila'y sumakay. Pagbukas ng ilaw ng istasyon, ako na lang mag-isa. Wala na ang iba. Wala na ang mga nakakatakot na nilalang. Dumami na ulit ang tao. At nagkaroon na ng mga normal na pasahero. Ako si Jopay. Kamusta ka na? Palagi kitang... Joke lang. Isang intern sa Makati. Nagkataon na natapos ako ng late sa report at pinayagan na lang akong mag-overtime sa opisina. Paglabas ko, pasado 12:00 na. Sabi ng guard sa building, baka abutan mo pa yung test run ng tren. May emergency maintenance. Naglakad ako papuntang Boni Station. Laking gulat ko nang bukas pa ang gate. Pero walang ibang tao maliban sa isang janitor na tahimik lang na nagwawalis. Miss, sasakay ka pa? Tanong niya, kaya tumango ako. Walang ibang sakay ngayon, baka may sumingit. Ngumiti ako pero hindi ako natawa. Pagdating ng tren, pumasok ako sa gitnang couch. Walang tao, walang tunog ng aircon. Tahimik pero okay lang. Uuwi na rin ako eh. Ilang minuto ang lumipas. May narinig akong kaluskos. Akala ko daga, pero nang tumingin ako sa dulo ng tren, may babaeng nakatayo sa may pinto. Nakaitim tapos nakatungo siya. Hindi siya sumakay sa Boni. Sigurado akong ako lang ang pumasok. Lumapit ako ng konti. Miss? Okay ka lang ba? Hindi siya gumalaw. Then bigla siyang nagsalita ng walang gumagalaw sa bibig niya. Singit lang ako. Napaatras ako. Pagtingin ko sa bintana, wala na ako sa EDSA. Ang paligid, puro kadiliman. Parang lumilipad sa kalawakan ang tren. Basta yung ganong pakiramdam pati yung lugar, hindi ko maintindihan. Lumingon ako ulit. Nasa harapan ko na siya. Maputla. Tapos walang mata. At ang bibig, nakatahi. Biglang bumukas ng lahat ng pinto. Hangin. Sigaw. Mga kamay na sumisilip sa dilim. May bumulong sa tenga ko. MRT lang ito. Pero hindi ka sa huling istasyon bababa. Bigla akong nagising sa bench ng Boni Station. Pawis na pawis pero may isa akong di maipaliwanag. May MRT card ako sa bulsa. Pero ang pangalan sa likod, Lara Santos. Namatay May 19, 2003.